mag-away itong si Sara Duterte, yung pinsan mong bugok, yung pinsan ng parang gago na may saltik yata ang hinayuta. Meron bang matinong ganyan? Ipa-doktor nyo na yan. Malala na. Daw gago ang puta ragis. Bakit ba itong mga Marcos na ito? Araneta, Marcos, Romualdez, di ba? Kung talagang ito ay walang interes sa pera ng bayan, bakit halos, hindi, lahat sila gustong maging politiko? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pagkikinggan si Madam Maharlika. Butatang-butata itong si Senator Amy Marcos, no? Dito kay Madam Maharlika, paano ba naman kasi mga kababayan, binigyan na natin ng chance itong mga Marcos, no? Lalo na itong si Senator Amy na magsalita patungkol nga sa kabangagan ng kanyang kapatid. Ngunit tikom pa rin ang kanyang bibig na ngayon namamangka naman, no? Sa dalawang ilog. Na tama lamang ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Naiwasan na ang pagkakaibigan pagdating sa usaping politika. Na kung kayong aking tatanungin mga kababayan, iboboto nyo ba itong si Senator Amy Marcos sa darating na senatorial election? Paki-comment nga inyong opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaaring mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. Pero bago ang lahat mga kababayan ay ating bigyang highlight itong video na ito na dahil marami ang namimiss sa kanya na ating mga viewers sa ating channel, atin silang pagbigyan. Nasabay-sabay nating panoorin to mga kababayan. Why am I here? Kayo ba kilala ninyo ako before the elections? Mayor lang po ako. Sinungaling kayo. Ganyan ako kilala. Mayor po ako ng Davao City for 23 years. Tumakbo po ako hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Nanalo ako, mas tinatanong ko kung ewan ko kung talagang anong nangyari sa buhay. But because of the so many issues, very critical and crucial to the survival of our country, I was not hearing from any of them na mga kandidato na tumatakbo. Kaya hindi nga ako last minute na ako. Because I had no money. Ang partido ko, it is not a moribund organization, but hanggang dyan lang yan. So, but when they began to talk about government and what they intended to do, alam mo, wala akong narinig about Mindanao. Alam naman na may problema tayo sa Mindanao. Kaya ako hindi masyado, okay, I can go in and out. Kasi alam na mga Maranao dito na ang lola ko Maranao. Ang lolo ko Chinese. Pero tatay ko Cebuano. But, Bisaya. At yun na nga mga kababayan, bitin naman ang video talaga nga namang hindi may pagkakaila mga kababayan ang malaking impact ng mga Duterte sa ating mga ordinaryong mamamayan na tunay nga naman na napamahal ang mga ito at nakikita naman natin na talagang pinaglalaban nila ngayon ang katotohanan at ang karapatan ng bawat sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng ating Vice Presidente ngayon na si VP Sara. Natapusin na natin ang laban mga kababayan na wag na nating bigyan chance ang mga tambalos, crocs, magnanakaw at bangag sa loob ng Malacanang. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Namin yung mga sinasabi mong kasinungalingan. Bakit ako gigil pinagbigyan lang kita? Dahil ang sabi mo, ayon sa ating mga common friends, ay tatayo ka. Diba? Hindi nga kita minumurahin, hindi kita mumurahin. Dahil hindi ka naman katulad ni Lisa Tanas na buwa ka ng ina talaga Okay? Pero, sana maintindihan mo na mambubudol ka. Manggagamit ka. Pinaasa mo yung mga tao at si Inday Sara na mag-stand ka para sa katotohanan. Wala naman pakialam yan si Sara kung mag-stand ka sa kanya o hindi. Kasi ang issue dito, it's not about Inday Sara. Kahit ako, diba? Tama, Madam Maharlika, umaasa ang taong bayan na magsalita itong si Senator Amy Marcos patungkol sa kabangagan nitong si Bonget pero walang nangyari. Kaya tama lang na no to Marcoses na. Ibasura na din itong si Senator Amy kung maaari mga kababayan. Namamangka sa dalawang ilog hindi naman pwede yun. Ang issue dito, mag-stand ka sa taong bayan na binababoy ng kapatid mo. Wala kang karapatang tumakbo
tumakbo hanggang pinababayaan mo Correct. ang kapatid mo, ang kanyang gobyernong mafia na patuloy na nagnanakaw dyan pa lang sa flood control. 1.4 billion pesos a day. Putang ina niyo mga senador at mga kongresista, tahimik kayong mga hinayupa kayo. Walang hearing. So lahat ng tumatakbo ngayon na walang pakialam sa issue na yan, wag niyong iboto. Dapat nga walang eleksyon eh. Pumunta kayo sa kalsada, mag-speak up kayo at burahin yung kongreso na yan, ang senado na yan sa mapa ng Pilipinas. Dahil yan ay mga salot sa lipunan. Ginagamit lang kayo lagi tuwing magpapal ng candidacy o election. O para ako sa mamamayan. Putang ina. Puro mga kasinungalingan. Oh, ano pa sabi mo? Gagawin lang natin ang tama, makatulong sa nakakarami. Okay? Alam natin na talagang nagiging malupit minsan. Masakit ang sinasabi. Kung anong-ano. Hindi ko matiis yan kasi maigi na lamang na lumayo at magsarili at kahit napakahirap. Huwag mo nang ululin ang taong bayan. Diba? Sabi mo na mismo na hindi mo kayang swetuhin ang kapatid mo kasi mahal na mahal mo. Imagine, alam mo na addictus benedictus ang kapatid mo, bangag na bangag sa pag-a-addict ng pulburon. Ayaw mo pa rin i-call out ang kapatid mo. Ibig sabihin, nagtaksil ka sa Pilipino. Alam mo, well, kayo magkasama niyan. Alam mo, na bata pa. Huwag mo kami daan sa mabulang lang na salita, Senator Amy Marcos. Hindi na bulag ang taong bayan na nakikita na kung gaano kagarapal ang gobyerno ngayon pagdating sa pagnanakaw o korupsyon. Pa lang kayo, sumusuyop na yung putang inang kapatid mong yan. Pero dahil taksil ka sa ama mo, taksil ka sa bayan mo, wala kang pakialam sa Pilipino. Gamit-gamit lang ang Pilipino. Oh, ganyan. Nutreban, tangina, namigay ng malunggay Nutreban. Hanggang Nutreban, malunggay Nutreban lang ba ang kayang ibigay sa Pilipino? Hindi ba pwedeng bigyan sila ng Pantapal decent lamang, mga trabaho? kababayan. Long-term na trabaho, hindi yung isang Nutreban, dalawang Nutreban, ipasak ko lahat sa mga kipay ng mga politiko yung Nutreban na yan. Buisit kayo. Ang sabi mo pa? Ang sitwasyon ko talaga, pinakamahalaga kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba? Ang isa laban sa iya. Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila at ikaw na ang magiging daan para doon. Eh, hindi naman ang aaway itong si Sara Duterte, yung pinsan mong bugok. Yung pinsan ng parang gago na may saltik yata ang hinayupa. Meron bang matinong ganyan? Ipa-doktor nyo na yan. Malala na. Daw gago ang puta ragis. Si Tambalos. Tao ba yan? Tao ba yan si Tambalos? Wika nga ng taong bayan, Madam Maharlika, parang abnoy si Tambalos eh. Nakakuhanin ang boto ng taong bayan. Tambalos dos? Ano yan? Pitla? Ano yan? Putol ang dila? Daw, ay, ambot. Okay. Ano sabi mo? Hindi ka papanig sa isa at ayaw na ayaw mo magkaroon ng alitan ng mga kaibigan mo. The problem with your family, Amy Marcos, ay kino-cover up mo ang kababuyan nila. And you're part of it. Kasi the fact na pinababayaan mo to, okay, parte ka ng kaguluhan sa Pilipinas. Dahil hinahayaan mo ang mga Romualdez, ang mga Araneta at ang Marcos, yung family ng bangag. Correct. Okay? Na mamayagpag ang mafyang gobyerno. Tinatakan na kayo, kleptoraskit, lahat ng pagnanakaw. Nalagay kayo sa libro ng mundo. At ang sabi mo, di ba? Ginampanya ka noong 2019, na ni piso, ni 5, wala akong hiningi sa'yo na ipanalo ka ng taong bayan. Ni piso, wala kami hiningi na mga nag-campaign sa'yo dito sa California. Dahil akala namin, kayo ay gagawa na ng tama sa kabila ng mga pagbabato sa inyo ng inyong mga nakaw at hoping din ng iba na ibalik ninyo ang mga nakaw at yung mga ginto at yung mga pinagmamalaki ng nanay mong bill of lading na itong bill of lading na to, itong mga papel na to, magbabayad to sa utang ng Pilipinas, hindi lang sa utang ng Pilipinas, kundi sa utang ng buong mundo. O ano na? Wala man, Naging mga presidente na si kababayan. Bangag. Imbis na makabayad ng utang ang Pilipinas,
Ninabaon nyo sa utang ang Pilipinas. Binenta pang ginto natin mga kababayan na nakareserba sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mantakin nyo yun. Na nasa second quarter pa lang tayo ng taon, may get 25 tons of gold na ang naibenta. Paano masasabi na paangat tayo niyan mga kababayan? Palugmok nga ang ginagawa ni Bongit. Pinagbibenta ang mga propriedad ng Pilipino, pinaprivatize, nakikipagsabwatan sa mga malalaking negosyo, yung mga kickback, hindi pa kayo nakontento dyan sa 1.4 billion na ghost flood control, ang mga unprogrammed funds, ang budget, ang pondo sa PhilHealth, ang pondo sa lahat ng mga pondo, ang pagnanakaw dyan sa Bureau of Customs, ang lahat ng kahayupan ninyo, kulang ang buhay ninyo kahit tagtarin pa kayo at pigaan kayo ng kalamansi, hindi makakabayad ang mga kasalanan ninyo hanggang sa kaduluduluhan ng apo ninyo, hindi makakabayad sa Pilipino. Kaya itigil na ang kataksilan. At ikaw naman, Inday Sara, huwag ka nang magpapabudol pang muli. Correct. Well, kung magpabudol ka man muli, nasa iyo yan. Pero ang at stake dyan, Inday, ay ang Pilipino. Look at you. Kahit binabato ka nila, trust rating, approval rating, 60+%. Tingnan mo si AAA. Di ba? Kahit kailan, isinusuka ng taong bayan. Ba't ganun pa man? Balik tayo dito, Jaime. Tagal kong pinigil tong gigil ko sa'yo dahil akala ko maninindigan ka para sa bayan. Ano sabi mo? Para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. Already, I think I've been successful in, sabi niya dito, ang pinagmamalaki mong agrarian condonation project. Ilang tao? Sige nga. Ang naano nyo dun sa mga utang-utang pinagmamalaki ninyo na yung mga utang na mga magsasaka, like, pinagmalaki nyo 5,000, 7,000 na magbe-benefit nun. Okay, fine. Thank you. 7,000 katao, computein mo yan sa 100 million na population ng Pilipinas, more than 100 million, 7,000 katao lang ang natulungan. Kailangan ba 7,000, 10,000 lang ang matutulungang tao? So ano yung 100 million? Na nga? Hindi ganoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo palangga. Magbibigay lang sa 100 katao ng Nutriban, malunggay, isang boteng tubig, picture-picture, ay mabait na si Governor, mabait na si Senator, nagbigay ng putang ng Nutriban na yan. Salpak ko talaga sa kipay lahat ng mga magnanakaw dyan. It's the same thing dito. Agrarian Reform Condonation Project, only what? 7,000 pinagmamalaki ni Bangag. 7,000 na beneficiaries. Yan lang ba ang pwedeng magbenepisyo sa bansang Pilipinas? Dapat ang approach national, buong Pilipinas, buong Pilipino, bawat pamilya na magkakaroon ng maalwan na buhay. Paano magkakaroon ng alwan na buhay? Ninanakaw na ng pamilya mo, ayaw tigilan ang kaba ng bayan. Wala kang sinabi sa party ng kapatid mo o baka nandoon ka rin. I don't know, walang naglabas na picture. Wala kayong habag. Kasi yung tatakbo kayo para sa bayan, gagamitin nyo na naman para sa bayan? Kakapala na lang ng pagmumukha yun. Kung sakaling tatakbo po itong si Senator Amy, no? Itong mga Marcos, si Tambalos. Grabe naman, di na naawa sa mga ordinaryong mamamayan. Na gusto na lang sila na talagang maghari sa mahabang panahon nang makapangamkampa ng pera na galing sa kaba ng bayan. Hay nako. Ano sabi mo pa? Hintayin ko itong pinagsasabi mo. Kaya tanong, may nagtanong na reporter tungkol daw sa paglalaban-laban ng ng mga anak ni Bangag at mga anak niya sa Ilocos, yung pagtatakbo sa politika. May sinabi pa siyang, ewan ko sinong pinsan yung tinutukoy niya. But anyway, mga kababayan, mga Ilocano, hindi nyo ba nakikita ang buhay nyo dyan? Bakit ba itong mga Marcos na ito, Araneta, Marcos, Romualdez, di ba? Kung talagang ito ay walang interes sa pera ng bayan, bakit halos, hindi, lahat sila gustong maging politiko?
Di ba nakapag-aral sila sa tanyag na eskwelahan? Tapos bali-balita pa na pati ang mga kamag-anak inuupo sa mga ahensya ng gobyerno. Tama ba yun mga kababayan? Nakamukha na lamang ng pinsan ni Tambalos na inupo sa ahensya ng DSWD. Na pwede silang magkaroon ng trabaho sa mga malaking kumpanya. Pero bakit gusto nila sa gobyerno? Kasi masarap mamuhay sa pagnanakaw. Ngayon, kahit mag-away-away sila dyan, okay? Tama Wala naman. silang pakialam sa inyo. Kasi makakapal ang mukha ng mga ito. Not only the Marcos family, lahat ng mga paulit-ulit na lang na pangalan, Binay, Estrada, lahat yan masarap kasing magnakaw sa kaba ng bayan, masarap para sa kanilang patabain ang kanilang mga tiyan, ang mga boteteng tiyan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Tiyan mo si Lisa Tanas. Recently may pinost ako din sa Facebook ng reel. Nandun sa isang graduation Christian University ba yun? Tapos yung nagko-comment kay Lisa Tanas, ay mga trolls. Ayan, dyan napupunta ang pera ng bayan. Tapos tinapyas yung tinain niya, yung butete niya na, papunin ganda ni Lisa Tanas. Ito po ang gobyernong ito ay mafia na. You have to speak out. Pasa saan ba? Ngayon, bukas, makalawa, ay tapusin nyo na yan. Alam mo, kung ako tatanungin nyo,